Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay isang kondisyon ng kababaihan. Wala nito mga lalaki. Ito po yung tinatawag na uterine prolapse. Sa Tagalog, kilala po ito sa salitang buwa. Buwa. Yan. Ito po ay aking napag-isipan na talakayin pagkatapos ng may pumunta sa akin isang ginang na may ganitong kondisyon. Unfortunately, ito ay isang kondisyon na maaaring hayaan, pero pag talagang meron ka ng nararamdaman, walang ibang gamot na pwedeng inumin para mawala po ito. The only solution is operation. Kaya makinig po kayo para malaman nyo maigi ano ba ang mga dahilan bakit nagkaroon ng ganitong isang babae at ano yung mga pwedeng gawin para makaiwas. Ito na po. Ang salitang uterine po, no, ang pinag-uusapan dyan yung uterus. Yung uterus, yan po yung pinakakwelyo ng matres na tinatawag. Ang isang babae po, pag tinignan natin yung normal na tinatawag na alignment o pelvic organs, ang matres ay nandun sa loob. Yan po nakikita nyo po sa may inyong bandang kaliwa, yan yung normal. Yung kulay pink doon sa taas, yan yung pinaka-matres. At yung pinakadulo niyan, yung parang masasabi nating kwelyo, yan na po yung tinatawag nating uterus. Okay? Kwelyo ng matres. Yan. So pag sinabing prolapse, parang pumasok doon sa lugar na hindi dapat niyang pasukan. So yung nakikita niyo sa kabila, uterine prolapse, napansin niyo yung pinakakwelyo ng matres ay bumaba na. Yun, bumaba na. Kita niyo, di ba? So parang nakaluwa. Yan. So diyan pa lang sa nakikita nyo pong illustration, parang may idea na po kayo ano nangyari. Bakit nangyari yun? Bakit napunta doon yung kwelyo ng matres? Ito pong paliwanag. Pag sinabing uterine prolapse, nangyayari to kung yung tinatawag na pelvic floor muscle o yung mga muscle o yung mga ligaments, mga litid, mga kalamnan na parang nagbibigay ng proteksyon para ito'y hindi bumagsak o bumaba, ay nagkaroon ng panghihina. At dahil dito, hindi na kayang suportahan yung matres hanggang ito ay bumaba at lumuwa. So, yan po yun, no? So, pinag-uusapan dito mga muscles, ligaments, na masyado nang nabanat. Kumbaga sabi ko nga sa mga paliwanag ko minsan yung garter po ng inyong panty, maluwag na. So, ano po nangyayari? O, mga lola, kayo sumagot. Maluwag na yung garter ng panty nyo. Nakapalda ka, lola, o nakaduster. Abay, di ba nahuhulog po yung panty? So, yung garter na yon, kung maluwag na, ganun po nangyayaring halimbawa kung bakit ang matres ay lumuluwa. Yan. So, pasensya na, wala akong maisip na magandang paliwanag Then, the uterus, dahil sa mahina na yung muscle, nagpo-protrude, dumudungaw, sumisilip. Tama ba? Dumudungaw. Andoon at nakaluwa na. So pagbukas ninyo, nakabuka ka ang vagina, kita na kagad yung pinakakwelyo ng matres. Yan. Uterine prolapse, nangyayari naman yan kadalasan sa mga babaeng menopause na. So kadalasan pag menopause ka na at ikaw ay nanganak, yung normal delivery po yung vaginal delivery, mga isa o higit ng isang vaginal deliveries, ay maaari magkaroon kayo ng buwa. Pero hindi lahat nagkakaroon ng ganyan kasi may iba pang mga dahilan. So ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang babae na meron pong buwa? Well, bukod sa naglalakad ka, maaaring masakit, pero kadalasan walang nararamdaman. Kasi yung mga mild uterine prolapse, na nangyayari during panganganak, kadalasan wala kang mararamdaman na symptoms. After delivery, maaring bumalik sa normal at lumakas ulit ang inyong muscle at ayos na, nawala na. Pero sa mga medyo moderate to severe cases ng uterine prolapse, ito na po maaaring maramdaman.
bukod sa nakikita nyo, nararamdaman nyo na parang may nakaumbok doon, palabas ng inyong puwerta. May feeling na mabigat, para may humihila sa inyong pelvic bone o dyan sa may mattress nyo. Pakiramdam nyo, hinihila pababa. At feeling nyo, yung pantog nyo, pag umihi kayo, hindi nyo para nauubos lahat. Kaya paano yan, punta mo ng CR? Bagamat minsan, wala nang ilalabas na ihi, pakiramdam nyo punong-puno. At hindi nauubos yung pakiramdam na puno ang inyong pantog ng ihi. Yung mga iba pang symptoms ng mga moderate to severe uterine prolapse ay nandyan na po na nagkakaroon ng leak ang inyong pag-ihi. So, ibig sabihin, hindi ka naiihi para may lumalabas na ihi. Nagkakaroon kayo ng tinatawag na urinary incontinence o hindi nyo para mapigilan ang pag-ihi nyo. Bukod dito, may iba na mahirapan ng dumumi. So, nagkakaroon na sila ng mga constipation. Yung iba naman, feeling mo na nakaupo ka sa silya pero parang may malit na bola na nandoon na naupuan nyo. Ganun ang mga kadalasan dinaday na parang may nakabukol, parang may naupuan ako na bola. Yung pala, yung kwelyo ng mattress ay lumalabas sa puwerta. May iba naman na ang feeling naman niya yung kanyang vagina, pag naglalakad siya, parang may kumikis-kis. Naku, ang hirap ipaliwanag nito. Sige nga, ganito na lang gawin nyo. Mga bisis, kung gusto nyo itry, nasa sa inyo, no? Kumuha ka ng bola ng Jack and Stone. Jack and Stone. Ilagay nyo, no? Kaya bola ng ping-pong. Lagay nyo doon po doon sa pagitan ng inyong, ano ba tawag na to? Nahirapan tuloy ako ang mga term na vagina. Baka may magtanong, ano vagina? Pepe. Walang, ang hirap. Okay, minsan depende kung saan kayo lugar, no? Basta pare-pareho lang itsura, no? Basta ganon. So, yon, yung iba naman makakaramdam sila na may pressure sa kanilang balakang. Lower back nila sumasakit at nagkakaroon ng mga sexual disorder tulad ng feeling ninyo yung vagina nyo parang loose, parang sobrang luwag, parang ganon. Dahil nga natutulak yan at nagbibigay ng parang pakiramdam na loose yung inyong vagina. Ayaw ko nun, paano paliwanag yung loose yung vagina? Bahala na kayo, alam nyo na yon. So what are the causes of uterine prolapse? Bakit nga ba nagkaroon? Bukod doon sa nagkaroon ng panganganak, no? Yung sinabi ko kanina, vaginal delivery, pwedeng umihina din ang mga muscle, ligament at tissue na sumusuporta sa inyong mattress dahil sa nagkakaedad kayo. Ayun ang masama, di ba? Lalo na kung may edad ka na, tapos late ka pa nanganak. Yan, mga ganyan. So, ang edad, saka yung kailan ka una nagkaroon ng panganganak, risk factor yan para humina ang inyong mga muscle. Compare nyo sa mga bata-bata. Then, difficult labor, yung mga nahirapan umiri. Diba? O yan, iri, konting iri na lang, misis, konting iri na lang, ay, nalalabas na. Mga ganyan. So, kaka-iri nyo, during that time na nag-labor kayo, tapos yung trauma pa during childbirth, pwedeng yan ang mga dahilan para magkaroon kayo ng mahinang pelvic muscles and tissues. Pwede rin na nag-deliver ka ng napakalaking baby. Yung mga babae na nanganak ng mga 8 pounds yung bata, higit, no? Usually, tuwan-tuwa sila. Laki naman ng baby. Yung pala, pag malaki yung baby, delikado rin. Baka may diabetes yung bata o ikaw mismo may diabetes during the time ng panganganak. So, kung ikaw ay overweight, pwede rin. Kung mababa po yung estrogen nyo, after menopause. So, kung nag-menopause kayo, tapos biglang mababa estrogen nyo at hindi naman kayo estrogen replacement therapy or hormonal replacement therapy, isa rin dahilan nyo para humina ang inyong pelvic muscle and ligaments, tissues. Chronic constipation, kaya nga bawal din po yung sobrang ire dahil sa hirap kayong dumumi, yung pag-strain nyo o pag-ire nyo during bowel movements, nagbibigay din ng extra pressure yan. Ganon din yung pagbubuhat ng mabibigat, pagtayo ng matagal, paglalakad ng sobrang tagal, yung mga ganyan. Pwede rin po yung mga tao na may chronic cough o mga problema sa baga, may bronchitis, may COPD, meron kang chronic cough na mga allergic bronchitis, halimbawa, pwede mag-cause din po yan ng paghina ng pelvic muscle at tissue.
yung repeated heavy lifting, nagbubuhat ng mabigat. So, yung mga misis, lalo na pag may edad na, iwasan nyo pong magbuhat ng mabigat. So, lahat yan dapat makorek ninyo. So, what are the risk factors? Ano po yung mga dahilan na mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng buwa? Ito po. Factors that can increase the risk of uterine prolapse. Number 1, having one or more vaginal births. Number 2, being older when you have your first baby. Number 3, giving birth to a large baby. Number 4, obesity and aging, no? Then followed by mga pelvic surgery, na operahan ka na dyan sa mattress. For example, nagkaroon ka na ng mga problema dyan sa area ng mattress, na operahan ka na, pwedeng yan ang isa sa dahilan. Even hip surgery, pwede mag-cause ng buwa sa ibang mga babae. Other factors, pwedeng chronic constipation, kaya bawal na yung iiri sa pagdumi. Kung gusto nyo maiwasan to, kailangan huwag kayo hirap dumumi. Regular pagdumi nyo, drink a lot of water, kumain ng mga prutas at gulay, mahalaga po yan. Then family history din, kung merong buwa sa pamilya nyo, for example, kapatid o kaya nanay mo o lola mo, may ganyang history, pwede rin namamana-mana na meron kayong mahina mga connective tissue o yung mga muscle nyo mahina. At sinasabi rin na yung mga Hispanic o kaya mga puti, mataas ang tsansa magkaroon ng uterine prolapse. Pero hanggang ngayon, hindi may bigay yung specific reason. Then, lastly, kung kayo ay may chronic cough, dapat mabigyan ng solusyon yan. Kung naninigarilyo, umpisa ng itigil ang paninigarilyo, maaaring makatulong yan to lessen yung chance na magkaroon kayo ng uterine prolapse. Then, what are the complications? Dahil minsan, nandyan yung buwa, wala namang problema eh. Kaso nagkakaroon ng complications. Ito na po yung mga matinding complications ng uterine prolapse. Ang complication, uterine prolapse often happens with other organs na nadadamay. So, hindi lang po yung mattress nyo ang pwedeng magkaroon ng prolapse o pagbagsak o pagkahinaan, no? Pwede rin ibang parte. Pwede pong sa mattress, pwede rin po dun sa tinatawag na rectum o yung parte ng inyong bituka. Bakit? Ano po yung mga yan? So, there are types of prolapse na pwedeng mangyari kung meron kang uterine prolapse. At ano-ano ba yon? Number 1, cystocele. Pag cystocele, yung bladder nyo ang bumabagsak. Then, yung dulo, rectocele, yung rectum ang bumabagsak o humihina. So, hindi na nasusuportahan. Madalas natin marinig yung prolapse sa sa mga valvula sa puso, 'di ba? Mitral prolapse, tricuspid prolapse. Ibig sabihin yan yung paghina. Kung sa valvula ng mga puso, kumbaga pag bomba ng puso, yung mga valvula niyan nagbubukas at nagsasara. Ngayon, pag may prolapse, bumubukas at hindi sumasara. So, yun ang ibig sabihin ng prolapse, parang humina yung mga muscle. May tinatawag na anterior prolapse. Pag anterior, ang pinag-uusapan dyan yung mga part ng bladder. So, pwedeng tawag dyan cystocele o kaya prolapse bladder. Yan ang tawag dyan. Yan yung sa harap ng inyong mattress. Pag sa likod naman, ang tawag posterior prolapse. Ang lumalabas naman na problema, yung inyong colon o yung rectum. So, ang tawag naman dyan, rectocele. Rectocele. Yan. Posterior vaginal prolapse, parang another name for that. So, kung saan nagbabulge, yung mismong rectum naman, yung parte ng inyong pinakalbituka. Ayan. Ay, nako, ang dami pala, no? Kaya ngayon, to prevent this, number 1, reduce all the risk. Paano ma-reduce yung risk? Dapat hindi hirap dumumi, wag magbuhat ng mabigat, iwasan umubo, at wag magbuhat ng sobrang-sobra or wag mag-gain ng weight. Yan ang mga dapat yung gawin. Diagnosis, very simple naman. Ang diagnosis naman, usually, pag pumunta ka sa doktor, ang pinupuntahan nyo dyan ay yung gynecologist. So, pagpunta nyo sa gynecologist, maaaring yung internal exam, ay gagawin ng doktora yan o doktor. Then, pelvic exam ang tawag doon. So, doon pala makikita na kung may uterine prolapse kayo. Treatments, well, sinabi ko kanina, may mga bagay na kung mild lang naman, hayaan lang. So, self-care treatment lang ang gagawin nyo para maiwasan yung mag-prolapse, yung mga nabanggit ko. But pag severe case na po yan, baka hindi na kaya, di ba? Ano mga pwedeng gawin? Self-care, kailangan nyo mag-exercise to strengthen your pelvic muscle. Ang exercise na kilala dyan, yung tinatawag na Kegel exercises.
Yung pakadyot-kadyot, parang iihi ka na pinipigilan mo. Ang daming video niyan, mapapanood nyo tungkol sa Kegel exercise. Pwede nakadapa kayo, dapa ba ang term? Tihaya. Tapos, inaangat-angat nyo po yung inyong puwet. Ganon. So, gawin nyo po yung mga exercise na yan. Then, losing weight is very important. Okay? Palagi kong inuulit yan kasi kadalasan yung overweight at hirap dumumi at maraming anak na babae, sila kadalasan nagkakaroon ng problema. Surgery, kailan pumapasok ang surgery? Ay kung talagang matindi na talagang yung pang-araw-araw na ginagawa nyo naapektuhan na, lalo na kung may konting buhat lang o maski na konting physical activity, biglang may ilalabas na ihi, nakalabas na, masakit na, wala na tayong choice kundi ipa-repair natin yan. Aba, gusto niyo marinig yan, repair. Surgical repair ang tawag dyan, inaayos yung uterine prolapse. Minimal invasive surgery lang yan. Huwag kayong mag-alala. May tatawag na laparoscopic surgery. Malilit na hiwa lang. Or pwede naman vaginal surgery. Pwedeng option yan. Depende na sa doktor. I-discuss sa inyo kung ano yung mga advantage and disadvantages. Ano yung mas mahal, ano yung mas mura. So, part yan ng pagpaliwanag ng inyong doktor. Okay? So, maraming salamat. Sana meron po akong na-share sa inyo at i-share nyo po itong mga tinuro ko sa inyo tungkol sa buwa. At huwag kalimutan, iHeart GSK, dyan lang sa ibaba. Dyan sa ibaba, i-comment nyo. Kasi pag nababasa ko yan, para akong natutuwa na, ay, may natutunan sila, nasiyahan sila. Yun ang parang konsuelo lang, di ba? At yung iba sa inyo na hindi pa nakasubscribe sa Gabay sa Kalusugan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-thumbs up niyo po at click niyo yung notification bell para updated kayo palagi. At sa mga nagtatanong ng aking clinic, ito po ang aking clinic address. The Life Extension Center for Health and Wellness. Nasa 3rd floor ng Belkens Tower, 127 Malacca Street, Central Diliman, Quezon City. Nasa likod lang ng Philippine Heart Center yan sa may East Avenue. At ang contact numbers po ay 8911-1314. At ang cellphone number ay 0917-577-7675. Please call muna kung kayo po'y pupunta at gusto magpakonsulta dahil meron po tayong limitasyon pagdating po sa tinatanggap nating pasyente kada araw para wala naman tayong masyadong limit pagdating sa consultation sa bawat isa. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!